Bumaba si Chantal ng taxi at lumingalinga sa harap ng mataas na condominium building. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taong lihim na kasal, makikilala na rin niya ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking ni minsan ay hindi pa niya nakita ng personal. Ang tanging alam niya rito ay ang lumang larawan na ipinadala sa kanya. Isang binatang mukhang inosente pero misteryoso. Habang papasok siya sa lobby, biglang may humawak sa kanyang braso. Napatingin siya sa isang lalaking nakasuit, matangkad at may matalim na titig. "Nandito ka na pala." Mahigpit siyang hinila ng lalaki. "Naku, teka lang, sino ka ba?" Pumalag siya, ngunit masyadong malakas ang lalaki. "Huwag ka nang magpakipot. Halos 1 oras na kitang hinihintay." Malamig na boses nito. Pagkatapos ay dinala siya sa isang unit at itinulak papasok. Napaatras si Chantal nang makitang isang lalaking nakasandal sa sofa. Mukhang lasing, gulugulong buhok, at tila nakagamit ng ipinagbabawal na gamot. "Who are you? Ikaw ba ang babaeng bayaran para magtrabaho para sa akin ngayong gabi?" Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bago pa siya makapagsalita ulit ay mahigpit siyang hinawakan ng lalaki sa braso at hinila papasok sa loob ng unit. "Sandali! Nagkakamali ka! Let me go!" "Shh!" Isang daliring itinapat sa labi niyang pumigil sa kanyang protesta. "Huwag kang maingay. You're paid for this job, right?" Ang amoy ng alak at usok ng droga ay sumalubong sa ilong ni Chantal. Ang lalaking to, hindi niya naman to kilala. Napaatras si Chantal. Lumalakas ang kaba. "Hindi ako bayarang babae. Maawa ka, please." Ngunit hindi siya pinakawalan ng lalaki. "No one will believe you. I know you. You're kind of a woman who will do everything just for the money." "Nagkakamali ka. Hindi nga ako isang bayarang babae." Nanginginig niyang sagot habang unti-unting lumalapit ang lalaki. Napangisi na lamang ang lalaki dahil hindi ito naniniwala sa kanya. Mas lalong lumapit ang lalaki at bago pa siya makatakbo, ay sinunggaban siya nito ng isang marahas na halik. Lumaban siya. Sumigaw. Pero wala ring nangyari. Tuluyan siyang naangkin ng lalaki. Kinabukasan, nagising siyang ramdam niya ang sakit sa buong katawan niya. Hindi niya maalala ang lahat, pero alam niyang may nangyari sa kanila ng lalaki. Nang makita niyang mahimbing na natutulog ang lalaki sa kanyang tabi, ay mabilis siyang tumakas. Nanginginig ang mga kamay niya habang pilit na nilalabanan ng takot. Pagka-uwi niya sa bahay, halos nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng pinto. Ngunit lalo siyang nanlamig nang makita ang isang sobre sa mesa. Binuksan niya ito at natagpuan ang annulment papers. Napanganga siya. Ang asawang hindi niya pa nakikita, bigla na lang siyang hiniwalayan. Napaluhod siya sa sahig. Matagal niyang hinintay ang araw na ito. Ang araw na magiging malaya na siya. Pero bakit parang may kung anong bumara sa lalamunan niya? Bakit parang hindi niya ito ginusto? Labag man sa loob ni Chantal na pirmahan ang annulment papers, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. After all, yun naman talaga ang gusto niya. Pagkatapos nun ay nagmamadali na siyang umalis ng bahay ng kanyang dating asawa at saka nagtungo sa bahay ng kaibigan niya. Sa bahay ng kaibigan niyang si Mia, nanginginig pa rin si Chantal habang hawak ang tasa ng kape. Nakaupo siya sa sofa, nakayakap sa sarili habang ikinekwento sa kaibigan niya ang nangyari. "Chantal!" Mahinang tawag ni Mia. Puno ng awa ang tingin. "Sigurado ka bang hindi mo na ire-report ang nangyari? This is not right. You were assaulted. Hindi mo pwedeng hayaang makawala yung lalaking yun." Umiling si Chantal. Mahigpit na hinawakan ng tasa para pigilan ang panginginig ng kanyang kamay. "Hindi ko alam, Mia. Wala akong ebidensya eh. Wala akong matandaan ng maayos. It's all blurry." "But Chantal..." "Mia, please." Mahina niyang pinigilan ng kaibigan. "Ayoko nang balikan pang gabing yun.
Ang gusto ko lang, makalimutan ko ng lahat. Mia sigh. Fine. Pero hindi ako papayag na mag-isa ka rito. Dito ka na muna sa bahay. Tumango si Chantal. Pilit na ngumiti. Hindi niya alam kung papaano niyang haharapin ang lahat ng nangyari. Pero sigurado siyang hindi na niya gustong makita pang muli ang lalaking yun. Samantala, sa isang madilim na silid, binasag ng lalaki ang baso sa pader. Hanapin niyo siya at huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nahanap. Sigaw ni Samuel. Lahat ng tauhan niya ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Nakakatakot ang galit sa kanyang boses at ang titig nito. Hindi niya alam kung sinong tinakasan niya. Bulong nito, nakangisi. Pero sigurado kung alam na alam ng katawan niya kung sino ako. 2 araw ang lumipas habang naglalakad si Chantal palabas ng isang coffee shop. Pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya. Lumingon siya pero wala naman. Pinakiramdaman niya ang paligid. Hindi siya mapakali hanggang merong magsalita sa kanyang likuran. Hello there, miss. Halos mabitawan niya ang hawak na coffee cup nang marinig ang pamilyar na boses. Mababa, malalim, at puno ng bahid ng pamilyar na panunukso. Dahan-dahan siyang lumingon at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nakatayo sa harapan niya ang estrangherong umangkin sa kanya nung gabing yun. Ikaw? Mahinang bigkas ni Chantal, bakas ang takot sa kanyang boses. Malamig ang tingin nito ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. May bahagyang ngisi sa kanyang labi, parang nag-e-enjoy sa gulat na reaksyon nito. I finally found you. Anito, isang hakbang lang ang layo sa kanya. Mabilis siyang umatras. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ko nahanap? Simple lang. I ordered my men to find you. And here you are. Nasa harapan ko. Bahagyang tumawa ang lalaki. Ngunit nanatiling matalim ang titig nito. Hindi ba't hindi magandang iwanan mo na lang ako nang walang paalam? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero para siyang napakaw sa kinatatayuan. Hindi! Hindi kita kilala! Lumayo ka sa akin! Humakbang muli ang lalaki palapit at sa isang iglap ay hinawakan siya sa braso. Hindi yun masakit pero mahigpit. Hindi mo ko kilala. Bulong nito habang bahagyang yumuko para lumapit ang mukha nito sa kanya. But I remember you. Every single detail of you. Nanlamig si Chantal sa takot. Lumayo ka sa akin. Nanginginig ang boses niya. Ngumisi ang lalaki. You ran away once. I won't let you do that again. At bago pa siya makapalag, isang itim na kotse ang huminto sa tabi niya. Bumukas ang pinto at naramdaman na lang niyang hinila siya papasok ng sasakyan. Let me go! Tulong! Tulungan niyo ako! Ngunit bago pa siya makasigaw ng malakas, ay mabilis siyang isinakay ng lalaki sa loob at isinarang pinto. Napatingin siya sa estrangherong katabi niya, ang lalaking umangkin sa kanya ng gabing yun. Nanginginig ang buong katawan ni Chantal habang nakasandal sa pinto ng sasakyan. Ang lalaking katabi niya ay tahimik lang, pero ramdam niya ang nangingibabaw na presensya nito. Malamig, nakakatakot, pero may kakaibang puwersang nababalot sa kanya. Bakit mo ako dinukot? Sigaw niya, pilit na nilalabanan ng takot. Ngumisi ang lalaki, saka dahan-dahang tumingin sa kanya. Dinukot? Bahagya itong tumawa. I don't think so, Miss Chantal. Napakurap siya. Paanong? Alam ko kung sino ka. Alam ko kung saan ka nakatira. Kung saan ka nagtatrabaho at kung sino mga malalapit sa'yo. Inilapit nito ang mukha sa kanya. At alam ko rin na hindi mo dapat ako tinakasan ng gabing yun. Para siyang napako sa kinatatayuan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pilit na itinatanggi ni Chantal ang nangyari. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mula sa mapanuksong ngiti, ngayon ay malamig at puno ng galit. Alam mong mali ang ginawa mo.
You left me, Chantal. You made me desperate. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Bago pa siya makapagsalita, biglang may ibinato ang lalaki sa kandungan niya. Napatingin siya. Isang pamilyar na dokumento. Nanlaki ang mata niya nang makita ang annulment papers. Ang parehong papeles na iniwan sa kanya ilang araw nang nakalipas. Nakita mo na ba kung sinong pumirma sa mga papeles na iyan? Tanong ng lalaki. Malamig ang tinig. Para siyang kinuryente. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga dokumento at doon niya nakita ang pangalan ng pumirma sa parte ng asawa niya. Samuel Sanchez? Natigil ang paghinga niya. Napatingin siya sa lalaking nasa harapan niya at noon lang niya napagtanto. Yes, it's me. Siya ang kanyang asawa. Si Samuel Sanchez, ang lalaking 2 taon niyang pinakasalan ng hindi pa nakikita. Ang lalaking inakala niyang inosente at misteryoso. Siya rin ang lalaking umangkin sa kanya nung gabing yun. Napaatras siya. Nanginginig ang buong katawan. No, this can't be. Ngumiti si Samuel, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Surprise, wifey? At sa isang iglap, hinawakan siya nito sa baba at marahang inilapit ang mukha sa kanya. I told you, bulong nito, puno ng pananakot. I won't let you run away again. Para siyang nawala ng lakas sa sinabi ni Samuel. Ang lalaking nasa harap niya, ang estrangherong pilit niyang tinatakasan, ay siya palang asawa niyang 2 taon nang hindi nagpapakita. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa kalokohang ito o mas lalo pang manginginig sa takot. You're lying. Mahina niyang bulong, pero naramdaman niya ang panginginig ng boses niya. Ngumisi si Samuel, puno ng panunuya. Am I? Itinuro niya ang annulment papers. Sinadya akong pirmahan at ipadala sa iyo yan para malaman ko kung hihintayin mo pa rin ba ako. But you surprised me. Talagang pinirmahan mo, ha? Hindi siya nakapagsalita. Paano siya magpapasalamat sa isang lalaking hindi lang binaliwala ang kasal nila, kung hindi ginawa pa siyang isang biktima? Pakiusap, Samuel. Nanginginig niyang bulong. Bitawan mo ko. Hindi kita kilala. Hindi mo ko kilala? Matalim ang titig nito. Pero niyakap mo ko ng gabing yun. Sigurado akong kilalang kilala ng katawan mo kung sino ako. Napakapit siya sa pinto ng sasakyan. You bastard! Ngumisi lang si Samuel. Maybe, pero akong bastard na pinakasalan mo. Mabilis niyang hinablot ang door handle ng sasakyan at pilit itong binubuksan, pero nakalock. You think I'd make it that easy, wifey? Napatingin siya sa driver na tahimik lang na nagmamaneho. Malamang ay isa rin to sa mga tauhan ni Samuel. Nag-iisip si Chantal ng paraan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng bumalik sa impyernong ito. Biglang huminto ang sasakyan sa isang traffic light. Ilang segundo lang ang kailangan niya. Mabilis niyang kinuha ang tasang dala niya. Ang hindi pa niya nauubos na mainit na kape. At walang pag-aalinlangang ibinuhusto kay Samuel. Son of a... Napamura ito't napaatras. Halos mabitawan siya sa sakit ng pagkakaparang sa mainit na likido. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sinipa niya na ng malakas ang pinto ng sasakyan at bumagsak ito sa kalsada. Chantal! Sigaw ni Samuel pero masyado siyang mabilis. Kahit pa nanghihina ang katawan niya, pinilit niyang tumakbo. Pinilit niyang takasan ang bangungot na ito. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan sa likod niya. Mga yabag ng sapatos na humahabol sa kanya. Pero hindi siya pwedeng huminto. Hindi ngayon at hindi sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Chantal habang pinipilit na takasan ng mga yabag na papalapit sa kanya. Mabilis siyang lumusot sa gitna ng trapiko. Hindi alintana ang mga busina ng mga sasakyang muntik nang sumalpok sa kanya. Chantal, stop! Malakas ang sigaw ni Samuel pero lalo lang siyang ginanahang tumakbo. Hindi siya pwedeng mahuli.
Hindi siya pwedeng bumalik sa impyernong pinanggalingan niya. Sumiksik siya sa isang makipot na eskinita. Ang pawis at takot ay bumabalot na sa kanya. Alam niyang hindi siya ligtas, pero kahit ilang segundo lang, kailangan niyang huminga. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita na wala na si Samuel, pero sigurado siyang hindi ito susuko. Sinubukan niyang kumuha ng cellphone mula sa kanyang bulsa pero wala. Naiwan sa sasakyan. Shit! Bulong niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Biglang isang malakas na yabag ang pumutol sa katahimikan ng eskinita. Napatigil siya. Mabigat, malamig, at matigas ang bawat hakbang na papalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita si Samuel. Nakasandal sa pader, nakahalukip-kip, may bahid ng bahagyang galit at amusement sa mukha. Ang suit niya ay basa ng kape ngunit hindi man lang ito natitinag. "You're fast," sabi nito, walang bakas ng pagod. "But not fast enough." Kumabog ang dibdib ni Chantal. Ano bang gusto mo?" Nagtaas to ng kilay, saka lumapit sa kanya. "What do you think? You're my wife, Chantal." "Hindi na. I signed the annulment papers. Nakalimutan mo na ba?" Sigaw niya. "I didn't forget. It's just that I burned it. So walang bisang annulment papers na yon, Chantal." No. Baliw ka na." Naiiling niyang sambit. "Freaking crazy over you, wifey." Balak niya sanang tumakbo ulit pero bago pa siya makatakbo, isang mabilis na kamay ang humawak sa kanyang braso. "Not this time." Malamig ang bulong nito. Nagpupumiglas siya. Pilit na sinasaktan niya si Samuel pero parang batong pagkakahawak nito sa kanya. "Ayaw mong bumalik sa akin, ha?" Inilapit nito ang labi sa kanyang tenga. Mainit ang hininga. "Then, I'll make sure you'll never run again." Ipinakita ni Samuel ang screen ng cellphone nito, kung saan makikitang nakahiga ang lola niya sa hospital bed nito. "You have two choices, Chantal." Anitong mahina ngunit puno ng banta. "Either you come with me willingly, or I will contact my connection to let your grandma die, and I'll carry you back in my own way." Nanlaki ang mga mata niya. Please, wag. Wag naman ang lola ko, please." "Okay, sige, gagawin kong lahat ng gusto mo. Huwag mo lang tatanggalin ang hospital support kay lola." Pilit na pinipigil niyang panginginig ng kanyang katawan. Napangisi si Samuel, ngunit sa kabila ng malamig nitong titig, may kung anong lungkot siyang nahuli sa mga mata nito. "I don't want to hurt her, Chantal, but you left me with no choice." Napakuyom ng kamao si Chantal. "Bakit ba kasi kailangan mo kong hanapin? Pinirmahan ko yung annulment papers. Hindi ba't iyon naman ang gusto mo noon?" Tahimik lang si Samuel. Nang hindi ito sumagot, bigla na lang siyang hinila nito papasok sa sasakyan. "Ano ba? Bitawan mo ko!" Nagpupumiglas siya, ngunit hindi siya nito sinaktan. Mahigpit lang itong humawak sa kanya na parang ayaw siyang pakawalang muli. Pagkasara ng pinto, tahimik lang silang dalawa. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Samuel, ngunit ramdam niya ang tingin nito sa kanya. "Alam mo ba kung anong pakiramdam ng 2 taon kang naghihintay na makilala ang taong pinakasalan mo?" Malamig ngunit puno ng bigat ang boses nito. Napatingin siya rito. 2 years, Chantal. 2 years na ikaw ang asawa ko. Pero hindi kita nakita ni minsan. Hindi ko narinig ang boses mo. Hindi kita nakausap. You didn't even bother to find me." Nanikip ang dibdib ni Chantal. Totoo naman ang sinabi nito. Pinakasalan niya si Samuel noon dahil sa isang kasunduan. Isang kasunduang kailangang itago sa publiko. Hindi niya inaakalang darating ang araw na magkikita sila. I thought you didn't care." Mahina niyang sagot. "Akala ko wala lang sa iyong kasal na ito." Huminga ng malalim si Samuel at napapikit. "I tried to ignore it but I couldn't." Nagulat siya nang bigla itong lumapit sa kanya. Malapit na malapit hanggang maramdaman niya na ang init ng hininga nito sa kanyang balat.
Ngayong nakita na kita, bulong nito. Hindi na kita hahayaang mawala ulit. Napalunok si Chantal. Bakit ganitong tibok ng puso niya? Bakit parang kahit takot siya sa sitwasyon, may kakaibang init sa loob niya? Pakiusap, Samuel. Let me go. Bahagyang tumigil at tinitigan siya ng matagal. Kung kaya kitang pakawalan, ginawa ko na. But Chantal, hinawakan nito ang kanyang baba. Pinaharap siya rito. Hindi ko kayang pakawalan ng isang bagay na akin na. Nanlaki ang mata niya. At sa sandaling yun, hindi niya alam kung takot bang nararamdaman niya o kung isang maling pintig ng puso niya ang nagtutulak sa kanyang damdamin papalapit kay Samuel. Wala nang nagawa si Chantal kung hindi ang manatili sa loob ng sasakyan habang binabaybay nilang daan patungo sa isang hindi niya alam na destinasyon. Tahimik lang siya. Pilit na pinipigilan ng sariling sumabog sa kabat-inis. Ano ba talagang gusto ni Samuel? Bakit ngayon lang ito nagpakita? Napatingin siya sa lalaking katabi niya. Kahit madilim ang loob ng sasakyan, aninag niya ang matalim nitong features. Ang malamig na titig, ang matangos na ilong, ang perpektong panga na para bang inukit yun ng perpekto. Hindi maikakailang gwapo ito. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Kung hindi ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Parang kaya nitong basahin ang laman ng isip niya. Where are you taking me? Sa wakas ay binali niya ng katahimikan. Somewhere private. Maiksing sagot ni Samuel. Kailangan ba talagang ganito? Umirap siya. You could have just called me. Hindi mo kailangan gumawa ng ganitong eksena. Napangisi ito. Hindi inalis ang tingin sa kalsada. Kung tinawagan kita, sasagutin mo ba? Napapikit siya. Alam niyang hindi. At saka nakalimutan mo na ba? Binalak mong tumakas, Chantal. Hindi na siya nagsalita pa. Ilang minuto pang lumipas bago huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang hotel. Isang lalaki ang agad na lumapit upang buksan ang pinto ni Samuel. Habang si Chantal naman ay nanatiling nakaupo. Hindi siya sigurado kung lalabas ba siya o tatakbong palayo. Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Samuel. Iniabot nito ang kamay sa kanya. Let's go. Hindi na kita asawa. Madiin niyang sabi at hindi niya tinanggap ang kamay nito. Hindi ito natinag. Then, let's talk about it. Walang choice si Chantal. Alam niyang hindi siya basta makakatakas. Kaya napabuntong hininga na lang siya saka bumaba ng sasakyan. At sinundan si Samuel papasok sa loob ng hotel. Pagpasok sa loob ng presidential suite, hindi na niya napigilan ng sarili. Ano ba talagang gusto mo, Samuel? Humarap ito sa kanya. Inalis ang coat at niluwagan ang necktie. Simple lang, Chantal. Gusto kitang makilala. Napaatras siya. Hindi mo ako kailangang kilalanin. Pinirmahan ko na nga yung annulment, hindi ba? Naglakad itong papalapit sa kanya. Dahilan para mas lalo siyang umatras hanggang sa sumayad ang likod niya sa dingding. And yet, here we are. Samuel! Nagbabanta ang boses niya. I waited for you. Mahina ngunit madiin ang tinig nito. 2 years, Chantal. 2 years akong naghintay ng kahit isang tawag, kahit isang sulat. Pero wala. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam. Ang alam lang niya noon, isang kasunduan lang ang kasal nilang dalawa. Biglang bumukas ang terrace door at bumungad sa kanilang malamig na simoy ng hangin. Bumuhos ang ulan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang sumasalamin yun sa emosyon nilang dalawa. Bakit hindi mo ako hinanap? May bahagyang sakit sa boses ni Samuel. Napatingin siya rito at doon niya napansin ang lungkot sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, hindi lang galit at misteryong nakita niya rito. Kung hindi, pangungulila. Dahil ayoko. Mahina niyang sagot. Ngumiti ito ngunit walang saya. Ganun ba? Kung ganun, bakit hindi mo ako matanggal sa isip mo ngayon? Natigilan siya.
Bakit ka natatakot sa akin, Chantal? Itinukod nito ang kamay sa dingding na parang ayaw siyang pakawalan. Dahil ba, hindi mo ako kilala? Napalunok siya. Oo. O dahil natatakot kang makilala ko? Napapikit si Chantal. Hindi niya alam kung anong sagot sa tanong nito. Pero ang sigurado lang niya, sa ilalim ng ulan, sa malamig na gabing ito, sa presensya ng lalaking 2 taon niyang iniiwasan, ang puso niya'y kumakabog nang hindi niya maintindihan kung bakit. Lumayo ka, Samuel. Utal niyang utos dito. Napangisi si Samuel. Bakit? Ramdam mo ba ang epekto ko sa sistema mo? Nanatiling magkalapit ang kanilang mga katawan at kahit pa malamig ang hanging pumapasok mula sa terrace, pakiramdam ni Chantal ay parang nasusunog siya sa init ng presensya ni Samuel. Hindi niya alam kung paano siyang nagkaroon ng lakas ng loob, pero bigla siyang lumayo. Tumalikod siya at lumakad papunta sa terrace. Tinignan ng ulan na bumabagsak sa makislap na lungsod sa ibaba. I shouldn't be here. Mahina niyang bulong. Hindi sigurado kung para ba yun sa sarili niya o para kay Samuel. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Narinig niya ang marahang tunog ng mga yapak nito sa sahig, hanggang sa maramdaman niyang nasa likod niya na ito. Pero nandito ka na. Bulong nito, mas malapit kesa sa inaasahan niya. Napapikit si Chantal. Pilit niyang tinatanggal sa isip ang init ng katawan ni Samuel sa likuran niya. Pero nang maramdaman niya ang dahan-dahang paglagay nito ng coat sa kanyang mga balikat, napabuntong hininga siya. Baka magkasakit ka. Malambing na sabi nito. Napakagatlabi si Chantal. Bakit ngayon lang ito ganito? Bakit hindi noon? Marahang hinawakan ni Samuel ang kanyang balikat. Hinila siyang paharap dito. Dahan-dahan siyang napatingala. At sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, parang naglaho ang lahat ng tanong sa isipan niya. Naging tahimik ang mundo. Tinitignan lang kita noon mula sa malayo. Bulong ni Samuel. 2 taon akong naghintay, pero kahit kailan hindi kita hinabol. Dahil akala ko, gusto mo akong makilala. But that night, something happened between us that changed everything. Napalunok si Chantal. Samuel. Ngumiti ito. Ang ngiting hindi niya madalas makita rito. Banayad, puno ng lambing. Pero ngayon, gusto kong makilala ka, Chantal. Hindi bilang babaeng napilitan akong pakasalan noon. Hindi bilang estrangherong matagal ko nang hinayaang lumayo. Gusto kong makilala ang asawa ko. Ang magiging nanay ng mga anak ko. Nanghina ang mga tuhod ni Chantal. Hindi niya alam kung epekto ba yun ng ulan o malalambing na salita ni Samuel. Dahan-dahang inabot ni Samuel ang kamay niya. Hinihintay kung tatanggapin niya. At sa isang sandaling hindi niya inaasahan, hindi siya umatras. Bagkus, inilagay niya ang kamay sa palad nito. Marahan siyang hinila ni Samuel papalapit. Nang magtama muli ang kanilang mga paningin, walang pag-alinlangan sa mga mata nito. Pawang matamis na pangako lang. At bago pa niya mapigilan ng sarili, naramdaman na lang niya ang banayad nitong halik sa kanyang noo. Napalunok siya, napapikit. At sa unang pagkakataon, hindi niya itinulak palayo ang lalaking matagal niya nang iniiwasan. Sakto namang biglang tumunog ang doorbell at tumalikod si Samuel para buksan yun. Pumasok ang isang crew ng may dalang mga pagkain at 2 tasa ng mainit na kape. Umupo si Chantal sa couch, suot pa rin ang coat na ipinatong sa kanya ni Samuel. Nasa tabi lang niya ang lalaki, malapit pero hindi nakakasakal. Hindi niya alam kung paano nangyari pero sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam pa ng takot. Anong iniisip mo? Tanong ni Samuel, bahagyang nakasandal sa sofa. Pinagmamasdan siya. Tumingin siya rito. Pinag-iisipan ang tamang sagot. Hindi ko alam. Ngumiti si Samuel. Tila nababasa ang iniisip niya. Naguguluhan ka pa rin ba? Tumango siya. Ikaw kasi, sa loob ng 2 taon, hindi ka nagpakita. At nung nagkita pa tayo,
Napayuko siya ng alalahanin ng unang gabing magkasama sila. Ngayon naman parang gusto mong bumawi. Parang gusto mo kong alagaan. Bahagyang natawa si Samuel. That's because I do. Napatingin siya rito. Nagugulat sa kasiguraduhan sa boses nito. Bakit ngayon lang? Napabuntong hininga si Samuel, saka tumingin sa kawalan. Dahil duwag ako noon. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya inaasahang maririnig yun mula rito. Ikaw? Duwag? Anong ibig mo sabihin? Tumawa si Samuel. Bahagyang yumuko at nilaro ang singsing sa daliri niya. Oo, duwag akong lumapit sa'yo. Duwag akong aminin na gusto kita. Dahil sa isip ko, kasunduan lang tayo. Hindi totoo ang kasal natin. Kaya naisip kong magpanggap na ibang tao sa hotel ng gabing yun. Napakagatlabi si Chantal. Totoo naman yun. Ang kasal nila ay isang pabor lang para sa pamilya ni Samuel noon. Pero bakit parang may kumurot sa puso niya nang sabihin ito? Nang malaman kong pumirma ka sa annulment papers, nagpatuloy si Samuel. Bumalik ang titig nito sa kanya. Doon ko lang naisip na baka gusto mo na talaga akong kalimutan. Napayuko siya. Pinaglalaroan ng laylayan ng coat. Ganun naman talaga dapat, hindi ba? Pero hindi ko kaya. Napatingin siya rito ng may halong pagtataka. Huminga ng malalim si Samuel, saka marahang kinuha ang kamay niya. Nung gabing iniwan mo ko, doon ko lang na-realize kung gaano kitang gustong makasama. Doon ko lang naisip na hindi kita pwedeng hayaang mawala. Hindi siya makapagsalita. Ang init ng palad ni Samuel sa kamay niya at para siyang natutunaw sa titig nito. I know, I hurt you. Bulong ni Samuel. At alam kong mahirap akong pagkatiwalaan. Pero kung bibigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Lumapit ito at hawak pa rin ang kamay niya. I promise this time, hindi na ako tatakbong palayo. Ramdam ni Chantal ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niya pero imbis na lumayo, hinayaan niyang manatili si Samuel sa tabi niya. At sa sandaling yon, habang nakatitig siya sa mga mata ng lalaking 2 taon niyang iniiwasan, may isang bagay siyang naisip. Baka hindi pa nga huling lahat para sa kanila. Nang gabi ring yun ay walang nagawa si Chantal nang sa sofa si Samuel natulog at siya naman ay sa kama. Dala na rin ng pagod kaya siguro mabilis siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising siyang wala na si Samuel sa tabi niya. Ngunit pagtayo niya ay nagulat siya nang lumabas ito ng shower room galing sa pagligo at nakatawel lang. Natulala siya sa katawan nito. Napakagatlabi si Chantal at mabilis na nag-iwas ng tingin. Pero kahit na anong pilit niyang huwag tumingin, parang may sariling isip ang mga mata niya at bumalik sa matikas na katawan ni Samuel. Sa patak ng tubig na dumadaloy mula sa buhok nito, pababa sa matitipunong dibdib, hanggang sa "Good morning," bati ni Samuel, bahagyang nakangisi nang mapansing natigilan siya. Mabilis siyang tumalikod. Kunwaring abala sa pag-aayos ng kumot. Ano ba? Bakit ka lumalabas ng ganyan? Bakit? May masama ba? Tumingin si Samuel sa sarili niyang katawan saka nagkibit balikat. Mag-asawa naman tayo kaya wala akong dapat na itago sa'yo. At isa pa, nakita mo naman ang lahat ng mayroon sa akin. Napasinghap si Chantal at pakiramdam niya ay namula ang pisngi niya. Tama nga naman, pero bakit parang sinadya nitong ipakita ang ganitong eksena sa umaga? Huwag kang mag-alala, dagdag ni Samuel. Lumapit ito ng bahagya. Hindi naman kita aakitin kung yun ang iniisip mo. Napalingon siya rito nang nakakunot noo. Wala akong iniisip na ganyan ano? Pero ngumiti lang si Samuel, saka tumalikod upang kumuha ng damit sa paper bag. Habang siya, pinipilit kalmahin ang puso niyang biglang bumilis ang tibok. Maligo ka na rin. Let's have breakfast sa lobby ng hotel. Mabilis na humarap muli si Chantal kay Samuel. Uuwi na ba tayo sa Manila ngayong araw? Hindi pa sa ngayon. Let's just say, ngayon natin itutuloy ang honeymoon. And knowing each other na hindi natin nagawa noon.
Nanlaki ang mga mata ni Chantal at pakiramdam niya ay parang kamatis ang mukha niya. Oh, namumula ka yata. Don't tell me kinikilig ka. Nakangiting pangaasar ni Samuel. Nagbago bigla ang ekspresyon ni Chantal at umiwas ng tingin. Hindi no, naiinitan lang ako. Napangiti si Samuel sa sagot ni Chantal. Halatang pinipilit nitong pakalmahin ang sarili. Lumapit siya ng bahagya, hawak pa rin ang towel sa bewang niya. Talaga ba? Bulong niya. Bahagyang yumuko upang mapantayan ang tingin nito. Kasi mukhang hindi ka mapakali. Mabilis na lumayo si Chantal at itinuro siya ng daliri. Tumigil ka nga, maliligo na nga ako. Natawa si Samuel habang pinanonood itong nagmamadaling pumasok sa banyo. Halos mabangga pa sa pinto. Nang makapasok na ito, napailing na lang siya at ngumiti ng makahulugan. She's so cute. Bulong niya sa sarili bago nagpatuloy sa pagbibihis. Paglabas ni Chantal mula sa shower, nakapambihis na si Samuel at kaswal na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang phone nito. Nang mapansin siyang lumabas, itinaas nito ang tingin at marahang initian siya. Ready? Tanong nito. Iya, sagot niya. Pilit na iniiwasan ang titig nito. Hindi pa rin niya alam kung paano magre-react matapos ang nangyari kanina. Habang nasa elevator, tahimik lang silang dalawa pero si Samuel nakatitig sa kanya. Tila nag-iisip ng kung ano. May gusto akong itanong. Biglang sambit nito. Napatingin si Chantal sa kanya. Ano yon? Nag-angat ito ng kilay saka bahagyang ngumiti. Kung bibigyan kita ng chance ngayon, gusto mo pa bang magpakasal ulit sa akin? Nanlaki ang mata ni Chantal. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Hindi siya sumagot at hindi na rin naman inulit ni Samuel ang tanong. Pagdating nila sa lobby lounge ng hotel, pumili si Samuel ng mesang malapit sa bintana. Tahimik lang si Chantal habang nakaupo sa harap nito. Pinagmamasan ng city view sa labas. Kahit na anong pilit niyang ibaling ang isip sa ibang bagay, bumabalik pa rin siya sa tanong ni Samuel sa elevator. Kung bibigyan kita ng choice ngayon, gusto mo pa bang magpakasal ulit sa akin? Bakit biglang tinanong ni Samuel yun? Totoo ba talagang sinasabi niyang gusto niyang bumawi o isa lang tong laro sa kanya? Naputo lang iniisip niya nang dumating ng waiter para kunin ang order nila. Si Samuel ang umorder para sa kanilang dalawa. American breakfast para sa kanya at pancakes at kape para kay Chantal. Napansin siguro nitong hindi siya umiimik, kaya bahagya itong yumuko upang makita ang mukha niya. You're thinking too much again. Puna nito, nag-iwas siya ng tingin. Hindi naman. Nagpatuloy sa pagtitig si Samuel bago ito sumandal sa upuan. Alam kong nagulat ka sa tanong ko kanina. You don't have to answer right now. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Chantal. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Dagdag ni Samuel, titig na titig sa kanya. Kung kaya mong bigyan ako ng isa pang pagkakataon, handa kong patunayan sa iyo na hindi na ako yung asawang nagtatago lang noon. Tahimik lang siyang napalunok. Tama bang bigyan niya ng chance si Samuel? O mas mabuting ituloy na lang ang buhay na wala ito? Naputol ang pag-iisip niya nang maramdaman niyang may humawak sa kamay niya. Napatingin siya kay Samuel na bahagyang nakayuko. Hawak ang kamay niya na para bang natatakot itong bitawan siya. Kasi kung tatanungin mo ko, Chantal, mahinang bulong ni Samuel. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita. I would still choose you. Hindi alam ni Chantal kung anong isasagot. Ramdam niya ang init ng palad ni Samuel sa kamay niya. Pero mas ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitawan nito. Parang may kung anong pumipigil sa kanyang sumagot. Kaya imbis na magsalita, dahan-dahan niyang hinugot ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Samuel. Hindi niya ito tinignan. Kunwari abala sa paghigop ng kape. Napansin niyang bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Samuel, pero hindi ito nagpilit. Sa halip, ngumiti ito ng tipid at tumango. I get it. Mahinang sabi nito. Hindi kita mamadaliin.
Gusto niyang sumagot. Ipaliwanag ang nararamdaman niya pero paano kung hindi pa siya sigurado? Paano kung mali ang desisyon niya? Pagkalipas ng ilang minuto ng tahimik na pagkain, si Samuel na rin ang bumasag ng katahimikan. May pupuntahan pala tayo mamaya. Napatingin siya rito. Saan? Ngumiti si Samuel pero may kislap sa mga mata nito. Malayo sa lalaking nakilala niya noong gabing yun. Basta, trust me. Tugon ni Samuel. Dahil sa tono ng boses nito, hindi niya alam kung kakabahan ba siya o mas lalo siyang malilito. Pero isang bagay ang sigurado. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na gusto niyang makasama ang asawa niya. Matapos nilang kumain, nag-check out na sila sa hotel. Habang nasa sasakyan, tahimik lang si Chantal. Nakatingin sa labas ng bintana habang iniisip kung saan siya dadalhin ni Samuel. Hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi dahil natatakot siya sa pupuntahan nila, kung hindi dahil hindi niya alam kung papaano niyang kakayanin ang pagiging malapit uli rito. Malapit na tayo, ani Samuel habang hawak ang manibela. Pwede bang bigyan mo ako ng clue? Tanong niya at hindi na nakatiis. Ngumiti ito. You'll know when we get there. Napabuntong hininga siya't hindi na lang nagtanong. Ilang minuto pang lumipas bago huminto ang sasakyan sa harapan ng isang malaking bahay. Napatingin si Chantal sa paligid, pamilyar sa kanyang lugar. Napakunot ang noo niya. Bahay to ng lola mo? Tumango si Samuel at bumaba ng sasakyan. Sinundan siya ni Chantal na may halong pagtataka. Bakit siya dinala rito? Pagpasok nila, sinalubong sila ng matandang babae na nakaupo sa veranda. Napangiti ito nang makita sila. Oh, nandito na pala kayo eh. Sabi ng matanda. Kita ang saya sa mukha. Lola, bati ni Samuel bago lumapit at humalik sa pisngi nito. Napatingin si Chantal kay Samuel. Tila hinihintay ang paliwanag. Humingi ito ng malalim bago nagsalita. Gusto kong ipakita sa iyo kung saan kita unang minahal. Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Ano? Ngumiti si Samuel. Dito na pagkasunduan ang kasal natin, hindi ba? I was looking at you pero hindi mo alam. Parang may bumabara sa lalamunan ni Chantal. Hindi niya inaasahan to. Hindi lang isang simpleng pagdalaw sa lola ni Samuel ang dahilan ng pagpunta nila rito. Isa itong pagbabalik sa nakaraan. Isang alaala na hindi niya inakalang muling bubuhayin ni Samuel. Tahimik lang si Chantal habang pinagmamasdan ng lumang bahay. Hindi niya inaasahan na babalik pa siya rito. Sa lugar kung saan nagsimula ang kasal nila ni Samuel. Kung saan niya unang naramdaman na hindi ito seryoso sa kanya. Dahil wala ito ng araw na iyon. Naalala niya kung papaano siyang iniwan nito noon pagkatapos ng kasal. Kung papaano siyang naghintay. Umaasang isang araw ay babalikan siya nito. Pero 2 taon nang lumipas bago ito muling nagpakita. At ngayon, heto sila, bumabalik sa simula. Alika, may ipapakita ako sa iyo. Sabi ni Samuel bago siya hinawakan sa kamay. Nagulat siya sa ginawa nito pero hindi na siya nakatanggi pa ng marahang hatakin siya. Papasok sa bahay. Pumasok sila sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Pagbukas ni Samuel ng pinto, nakita niya ang loob nito. Malinis at maayos pa rin, pero halatang hindi na gaanong nagagamit. Naaalala mo pa ba ito? Tanong ni Samuel habang nakatingin sa loob ng silid. Napatingin si Chantal sa paligid. Oo, naaalala niya ito. Ito ang kwarto kung saan siya unang natulog matapos silang ikasal. Ito rin ang kwarto kung saan siya unang naghintay kay Samuel. At kung saan siya unang umiyak nang ma-realize niyang hindi ito babalik. Bakit mo ba ako dinala rito? Tanong niya. Pilit na itinatago ang emosyon sa boses niya. Huminga ng malalim si Samuel at lumingon sa kanya. Dahil gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Napaatras siya ng bahagya. Samuel, I was a coward. Patuloy nito. Hindi hinayaan na pigilin siya. Alam kong nasaktan kita at hindi ko inaasahang mapapatawad mo ko agad.
Pero gusto kong malaman mo na simula nung nawala ka. Itong naging multo ko. Napatingin siya kay Samuel sa seryoso nitong mga mata, sa bahagyang pangangatog ng boses nito. Chantal. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ang magkabilang balikat niya. Kung babalik tayo sa simula, gusto kong baguhin ang lahat. Gusto kong gawin tong tama. Pero kailangan kong malaman. Kaya mo pa ba akong mahalin ulit? Napalunok si Chantal. Hindi niya alam kung anong dapat niyang isagot. Dahil ang totoo, hindi niya alam kung kaya pa niyang bumalik. Nanatiling tahimik si Chantal. Ramdam niyang bigat ng tanong ni Samuel, pero hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Kaya pa ba niyang mahalin ulit ang lalaking minsan na siyang iniwan? Samuel, mahina ang boses niya pero dama niya ang kaba sa sarili niyang dibdib. Hindi ganun kadali yun. Alam niyang nasaktan si Samuel sa sagot niya, pero hindi ito umurong. Bagkus, mas hinigpitan pa nito ang hawak sa balikat niya. Parang takot itong mawala siya. Alam ko, sagot nito. Malalim ang tinig. At hindi kita pinipilit na sagutin ako ngayon. Napayuko si Chantal. Hindi niya alam kung bakit parang lumalambot ang puso niya sa harap ni Samuel. Hindi ba dapat ay galit pa rin siya dito? Hindi ba dapat ay hindi siya naapektuhan sa lahat ng sinasabi nito? Pero bakit parang may bahagi sa kanya na gusto niya itong paniwalaan? Biglang narinig nila ang boses ng lola ni Samuel mula sa labas ng kwarto. Samuel! Chantal! Pumarito muna kayo! Napatingin si Samuel kay Chantal. Tila may pag-aalangan kung lalabas pa ito o hindi. Pero sa huli, marahan itong hinawakan ng kamay niya. Let's go. Mahinang sabi nito. Gusto sana niyang tumanggi pero parang may sariling isip ang katawan niya at sumunod siya ritong palabas. Pagdating nila sa veranda, nakita nila ang lola ni Samuel na nakaupo sa isang duyan. May hawak na isang lumang kahon. Ano pong meron, lola? Tanong ni Samuel. Ngumiti ang matanda at iniabot ang kahon kay Chantal. Para sa'yo, iha. Naguguluhan man pero tinanggap niya ang kahon at dahan-dahang binuksan to. Napasinghap siya nang makitang laman. Mga lumang sulat. Nakatupi ng maayos at may pangalan siya sa ibabaw ng bawat isa. Napatingin siya kay Samuel na tila namutla sa nakita. Ano to? Tanong ni Chantal. Mahina ang boses. Napakamot sa batok si Samuel. Halatang hindi niya alam kung papaanong ipaliliwanag. Kailan mo pa ito sinulat? Dagdag niya habang iniisa-isang hinahaplos sa mga papel. Huminga ng malalim si Samuel saka lumingon sa kanya. Nung panahong hindi kita kayang harapin. Nanlaki ang mata ni Chantal. Ha? So, 2 years ago? Napataas ang isang kilay niya. So sinusulatan mo ko pero hindi mo naman binibigay? Anong klaseng logic yan, Samuel? Napakamot sa batok si Samuel. Halatang nahihiya. Iniisip ko kasi noon, baka matawa ka lang sa akin. Tama ka. Mabilis na sagot ni Chantal at saka natawa. At inisa-isa ang mga sulat. Diyos mio, ang dami nito. Ilang beses mo ba akong gustong sulatan pero hindi naglalakas loob na ipadala? Napabuntong hininga si Samuel. Mga 100? Bulong nito. Muntik nang mabitawan ni Chantal ang kahon. 100? Mabilis na lumapit si Samuel. Sinubukang agawin ng kahon. Pwede bang wag mo nang basahin? Nakakahiya eh. Hindi pwede. Mabilis na inilayo ni Chantal ang kahon. Halos tumalon siya sa upuan. Lahat ng to, babasahin ko. Lalo na tong unang sulat. Chantal, please. Pero huli na. Binuksan na niya ang unang sobre at malakas na binasa ang unang linya. Dear Chantal, kumain ka na ba? Kasi ako hindi makakain. Hindi dahil sa wala akong gana kung hindi dahil naaalala kita habang kumakain ng fried chicken. Alam mo bang paborito ko yun? Napasinghap si Chantal at napatingin kay Samuel. Oh, wait, fried chicken? Ako ang naalala mo sa fried chicken?
Napaatras si Samuel. Halatang gusto nang lumubog sa lupa. Kasi lagi kang may dala noon sa opisina mo. Fried chicken kasi ang ulam mo palagi eh. Napatitig si Chantal dito. Tapos ay bigla siyang humagalpak ng tawa. Samuel, hindi ako fried chicken. Napakamot to sa ulo. Alam ko naman yun. Hindi ko lang alam kung paano ko ipahahayag ang feelings ko noon, okay? Lalong lumakas ang tawa ni Chantal. Sa lahat ng paraan para ipahayag ang damdamin, fried chicken pa talaga? Okay, next letter. Anya sabay bunot ng isa pang sobre. Bago pa siya makapagbasa, mabilis na dinakma ni Samuel ang kahon at tumakbong papalayo. Hoy! Ibalik mo nga yan! Sigaw ni Chantal. Agad siyang tumayo at hinabol to. Over my dead body! Sigaw ni Samuel pabalik. Patuloy na tumatakbo sa buong veranda. Natatawa ang lola ni Samuel habang pinanonood silang maghabula na parang mga bata. Hays! Buti naman at bumalik na ang saya rito sa bahay. Sambit ng matanda. At habang tumatawa at humahabol si Chantal, hindi niya mapigilan ang isang bagay na pumasok sa isip niya. Oo, nasaktan siya noon. Oo't hindi pa siya sigurado kung kaya niyang mahalin ulit si Samuel. Pero sa sandaling to, habang tumatakbo itong palayo na parang batang takot mahuli, isa lang ang sigurado niya. Sumaya na ang buhay niya ngayong nakilala na niya si Samuel. Napagod si Chantal sa kakatakbo kaya't huminto siya. Hawak ang bewang habang humihingal. Samuel, suko na ako. Ibalik mo na yung kahon. Sigaw ni Chantal. Huminto rin si Samuel pero nakangisi pa rin to. Hawak pa rin ang kahon sa dibdib na parang kayamanan. Teka, bakit parang ang bilis mo namang sumuko? Hello, hindi ako marathon runner. Sagot niya. Nakataas ang isang kilay. Tsaka wala ka ng takas, Samuel. Ibaba mo na yan o tatawagin ko si Lola para siya na mismong magbasa. Muntik nang mabitawan ni Samuel ang kahon. Wag si Lola. Sumeryoso si Chantal. Itinaas ang kilay. Then, give it to me. O sige, sure, pero may consequence ako para sa'yo. Sagot ni Samuel. Lumapit ito sa kanya. Nakangiti na parang may iniisip na kalokohan. Napaatras si Chantal. Agad na nagduda. Ano na namang pakuluyan? Sumandal si Samuel sa haligi ng veranda. Hawak pa rin ang kahon. Simple lang. Isang date. Napatigil si Chantal. Ha? Isang date lang. Ulit ni Samuel. Walang pressure. Walang commitment. Just one date, Chantal. Naningkit ang mata niya. At kung pumayag ako, ibabalik mo na sa akin yung mga sulat mo. Tumango si Samuel. Yup. So, deal? Pinag-isipan ni Chantal ang sitwasyon. Isang date? Wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niya, hindi ba? Huminga siya ng malalim bago tumango. Fine, one date. Agad nagliwanag ang mukha ni Samuel. Deal. Ibinigay niya ang kahon kay Chantal at bago pa nito mabuksan ulit, mabilis na hinawakan ni Samuel ang kamay niya. Tanong niya, nagtataka. Ngumiti ito, saka bumaba ng bahagya para mapantayan ang mukha niya. Pwede bang ngayon na natin gawin ang date natin? Nanlaki ang mata ni Chantal. Ngayon na agad? Tumango si Samuel. Why not? Para hindi mo mabawi ang sinabi mo. Tinignan niya ito. Napansin ang tuwa sa mukha nito. Halatang matagal nang gustong gawin to. At kahit hindi niya gustong aminin, parang natutuwa rin siya. Napailing na lang siya. Fine, but this doesn't mean anything, okay? Hindi pa. Sagot ni Samuel na may malanding kindat. Pero malay mo, sa dulo ng date na ito, magbagong isip mo. Napasapo si Chantal sa noo. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Dinala siya ni Samuel sa isang cozy cafe at pakiramdam ni Chantal ay maling desisyon ng pagbigyan si Samuel dahil kanina pa ito pangiti-ngiti ng walang dahilan. Relax ka lang, Chantal. Hindi kita kakainin. Sambit ni Samuel. Oo nga.
Sagot niya. Padabog na nilapag ang menu sa mesa. Pero hindi ako sigurado kung seryoso ka rito o trip mo lang akong asarin. Napahalakhak si Samuel. Paano kung both? Sinamaan siya ng tingin ni Chantal. I swear Samuel ha, kapag may ginawa kang kalokohan, lalagyan ko ng asin niyang kape mo. Muntik nang masamin si Samuel sa tawa. Grabe ka naman, sinong matinong taong lalagyan ng asin ng kape? Di yung babaeng pinilit mo sa isang date na wala siyang planong gawin. Sagot niya, nakataas ang isang kilay. Ngumisi si Samuel at umiling. Tama ngang sabi nila. Sino namang nila? Kapag crush mo, kahit nagagalit, cute pa rin. Nanigas si Chantal, hindi alam kung paano magre-react. Did he just say, crush? Tanong ni Chantal sa isip niya. Bago pa siya makasagot, dumating ng order nila. Isang slice ng chocolate cake para sa kanya at cappuccino para kay Samuel. Pero bago pa niya masimulan ng cake, napansin niyang nakatingin sa kanya si Samuel. Naka-chinrest sa kamay at may malikot na ngiti. Ano na naman? Inis niyang tanong. Nothing, sagot nito. Pero halatang may binabalak. Nag-iisip lang ako. Nang ano? Kung paano ko magagawang pakiligin ka sa date natin na to. Samuel! Sigaw ni Chantal. Muntik nang mahulog ang tinidor ni Chantal habang si Samuel naman ay napahalakhak sa reaksyon niya. Tignan mo, hindi mo pa ako sinasagot pero namumula ka na. Pangaasar nito. Mainit lang kasi dito. Mabilis niyang sagot pero sabay hinigpitan niya ang kapit sa tinidor. Diyos ko, ilang oras ko ba itong titiisin? Pero sa kabila ng inis niya, hindi niya mapigilang mapangiti. Matagal na rin mula noong may nagpasaya sa kanya ng ganito. Naputol ang tawa ni Samuel nang biglang may lumapit na babae sa harapan nila. Mahaba ang buhok nito, naka-body hugging dress at halatang sanay sa atensyon. Samuel? Malambing ang tono ng babae, sabay hawak sa braso ni Samuel. Oh my gosh, it is you! Nagulat si Samuel pero agad nang ngumiti. Oh, hey, Trisha! Napataas ang kilay ni Chantal. Trisha? Sino naman ang babaeng to? Tanong niya sa isip. Lalong nainis siya nang mapansin niyang halos nakadikit na si Trisha kay Samuel. Kamusta ka na? Patuloy ng babae. Hindi man lang nag-abala na tignan si Chantal. It's been a while. Saan ka na nag-i-stay? I was starting to think you were avoiding me. Nakangisi lang si Samuel. Medyo naging busy lang. Busy? Umarteng nagtatampo si Trisha. Sabay kagat sa labi at hinaplos ang balikat ni Samuel. You know, you still owe me that dinner date. Napasinghap si Chantal. Oh wow, in my face talaga ha? Sarkastikong sambit ni Chantal sa isip. Tumingin siya kay Samuel. Inaasahang aalisin nito ang kamay ni Trisha pero imbis na lumayo, tila natigilan lang to. Ay, hindi pwede to. Biglang ngumiti si Chantal. Sabay marahang kinuha ang kamay ni Samuel at hinawakan to sa ibabaw ng mesa. Han, hindi mo naman nabanggit na may friend ka pala dito. Malambing niyang sabi. Sinigurado niyang maririnig ni Trisha ang bawat salita. Nagulat si Samuel at napatingin sa kanilang magkahawak na kamay. Si Trisha naman, naningkit ang mata. Halatang ngayon lang siya napansin. And you are? Tanong ni Trisha. Ngumiti si Chantal ng matamis. Oh, I'm his wife. Nagkaroon ng awkward silence. Napangiti si Samuel. Tila na-enjoy ang palabas. Si Trisha naman ay mukhang nabilaukan sa sarili niyang lande. Wife? Bahagyang nauutal niyang tanong. Yup. Mabilis na sagot ni Chantal. Sabay pisil sa kamay ni Samuel. Actually, honeymoon namin ngayon. Mas lalo pang lumaki ang ngiti ni Samuel, habang si Trisha naman ay nagkakandara pa sa pag-atras. Oh, I see. Well, nice to meet you. I should, get going.
Mabilis itong lumakad palayo at nang tuluyan na itong mawala sa paningin, agad na binitawan ni Chantal ang kamay ni Samuel at muling tinusok ang cake niya. Honeymoon ah? Natatawang sabi ni Samuel. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Bulong niya. Pilit na iniiwasan ng mga mata. Ginawa ko lang yun para hindi ka nalapitan ng babaeng yun. Tumangutangu si Samuel. So, ibig sabihin, nagseselos ka. Halos mabilaukan si Chantal. Hindi no. Ngumisi si Samuel. Isinandal ang katawan sa upuan. Well, if that's the case. Yumuko ito ng bahagya. Tinutokso siya ng mapang-asar ng ngiti. Dapat siguro mas madalas akong lapitan ng babae para makita ko kung papaano ka ulit mag-react. Samuel! Natawa si Samuel habang si Chantal naman ay napapikit na lang sa inis. Bakit ba ako pumayag sa date na ito? Pagkatapos ng honeymoon stunt ni Chantal, hindi pa rin mawala ang nakakalokong ngiti ni Samuel habang tinutuloy nila ang pagkain. Siya naman, pilit na iniiwasan ng mga titig nito habang sinusubukang i-focus ang sarili sa kanyang chocolate cake. Pero syempre, si Samuel ay hindi matatahimik nang hindi siya inaasar. So, paninimula nito habang nilalaro ang tasa ng kape. Anong feeling ng maging proud wifey ko sa harap ng ibang babaeng umaaligid sa akin? Napairap si Chantal. Di wala, di naman big deal yun. Big deal yun, you called me hon. Nakangiting sambit ni Samuel. Nagkibit balikat siya. Well, kahit na, hindi ko lang gusto yung paraan ng paglapit niya sa'yo. Obvious naman may balak siya. Kumindat si Samuel. Nag-aalala ka pala para sa akin? Nag-aalala para sa sarili ko. Sagot niya. Sumubo ng malaking piraso ng cake. Ayoko lang makasama ang isang lalaki na mukhang chick magnet. Napahalakhak si Samuel. Mukhang. Sigurado akong certified ako. Halos mabilaukan si Chantal. Ambisyoso. Ay, huwag kang ganyan. Umiling si Samuel. Kunwari nagtatampo. Naalala ko tuloy yung first time mong sabihin na gwapo ako. Hindi ko yun sinabi, no? Sinabi mo. Pilit niyang pinapaalala. Nung bagong kasal tayo, nalasing ka tapos biglang, alam mo, kahit nakakainis ka, ang gwapo mo sa picture. Ginaya pa nito ang boses niya. Nanlaki ang mata ni Chantal. I did not. Oh, yes you did. Mas lalong ngumiti si Samuel. At ngayon lang din niya napansin kung gaano itong kaaliw sa inis niya. Para makagante, dumampot siya ng whipped cream mula sa cake at walang babala itong idinampi sa dulo ng ilong ni Samuel. Napakurap ito. Wait, what? Ngumiti si Chantal. Tuwang-tuwa sa ginawa. There! Bagay sa'yo. Tahimik na napahawak si Samuel sa ilong niya habang nakatitig sa kanya na para bang may binabalak. Bigla itong yumuko. Parang dudukwangin siya. Hoy! Anong ginagawa mo? Ngumisi si Samuel. Sobrang lapit ng mukha sa kanya. Di, kukuha rin ako ng pampaganda mo. Mabilis na umatras si Chantal. Subukan mo lang ha, Samuel? Pero huli na. Mabilis siyang naabot ni Samuel. Dinampian ng whipped cream ang dulo ng ilong niya gamit ang hinlalaki nito. Napakurap si Chantal. Nanigas sa kinauupuan. Samantalang si Samuel, nakatitig lang sa kanya. Pero hindi na nakangiti. Bagkus ay parang biglang lumalim ang titig nito. Tila nagtagal ng sobrang hawak nito sa baba niya. At nang mapansin ni Chantal, agad niyang tinampal ang kamay ni Samuel. Huy, tama na to. Pilit niyang sinabing kalmado. Pero sa loob-loob niya ay parang may lumulundag sa puso niya. Ngumiti si Samuel. Pero this time, hindi na ito yung pang-asar. Okay. Pagpayag nito. Pero habang inabot ang tissue para punasan ang ilong niya, bulong pa nito. Pero next time, Chantal, kung gusto mong dumampi ang labi ko sa labi mo, sabihin mo lang. Puro kakalokohan. Habang nagtatawanan pa sila,
Biglang tumunog ang phone ni Samuel. Agad niya itong sinagot. At sa isang iglap, nawala ang nakakalokong ngiti sa mukha niya. Yeah, what happened? Seryosong tanong niya. Habang nakikinig, unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagiging kalmado hanggang sa pagiging alerto. I'll be there in 20 minutes. Mabilis niyang sagot bago ibaba ang tawag. Napansin ni Chantal ang biglang pagbabago ng aura ni Samuel. Anong nangyari? Napabuntong hininga si Samuel habang kinuha ang coat niya. May emergency sa kumpanya eh. Kailangan kong pumunta ngayon doon. Tumango si Chantal. O sige, mag-iingat ka. Pero hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang biglang hinawakan ni Samuel ang kamay niya. Halika na. Napakurap siya. Ha? Hindi kita pwedeng iwan dito mag-isa. Sagot ni Samuel. Saka marahang hinila siya papalabas ng hotel. Sumama ka nilang sa akin. Oh wait, baka naman. Dahil gusto kong nasa tabi kita. At bago pa siya makapagprotesta, pinagbuksan na siya nito ng pinto ng sasakyan. Pagdating nila sa kumpanya ni Samuel, hindi niya maiwasang mamangha. Malaki at elegante ang building. Kitang-kita na hindi lang basta ordinaryong negosyo ito. Pagpasok nila sa main lobby, halos lahat ng empleyado ay napatingin kay Samuel. At syempre, sa kanya rin. Good morning, sir. Halos sabay-sabay na bati ng mga staff. Ngumiti lang si Samuel pero hindi ito tumigil sa paglalakad. Kaya napilitan si Chantal na sumabay sa mabilis nitong hakbang. Napansin niyang maraming babaeng empleyado ang nakatingin sa kanila. O mas tama sigurong sabihin, nakatingin kay Samuel. May ibang nagbubulungan, may iba namang tila kinikilig. Napasinghap siya. Of course, kahit saan talaga, chick magnet pa rin itong si Samuel. Sa elevator, naramdaman niyang may ibang tingin ng sekretarya ni Samuel. Isang matangkad, sophisticated-looking na babae na parang leading lady sa business dramas. Nang huminto ang elevator sa top floor, agad itong sumabay sa kanila. Sir, nasa meeting room na po sila Mr. Tan. Naghihintay na rin po si Mr. Delgado. Good, sagot ni Samuel. Pero hindi pa ito naglalakad nang humarap ang sekretarya sa kanya at kay Chantal. At siya po? Tanong nito. Bahagyang nakataas ang kilay. Bago pa makasagot si Chantal, agad siyang hinila ni Samuel palapit sa tabi nito. She's my wife, kaya sasama siya sa akin. Diretsyong sagot ni Samuel nang walang pag-aalinlangan. Halos mabilaukan si Chantal. Oh my goodness, hindi pa rin ako sanay na marinig yun. Sigaw sa isip ni Chantal. Nagulat din ang sekretarya, pero agad nitong inayos ang sarili. I see. Welcome po ma'am. Pagbati ng sekretarya. Ngumiti si Chantal pero hindi na nakapagsalita dahil hinila na ulit siya ni Samuel. Alika na, bulong nito. Bahagyang nakangiti. Pagpasok nila sa conference room, agad bumungad ang isang grupo ng executives na halatang tense na tense. Sir Samuel, mabutit nakarating na kayo. Sabi ng isang matandang lalaki na halatang senior executive. May malaking problema tayo sa deal with Delgado Group. Nagbanta silang magbaback out. Napansin ni Chantal kung papaanong biglang nag-shift ang aura ni Samuel. Kanina lang, ang lalaking ka-flirt niya over breakfast. Pero ngayon, para itong full-on CEO mode. Seryoso, composed. At may commanding presence na parang siya lang ang pinaka-importanting tao sa kwartong ito. Anong dahilan? Tanong ni Samuel. Umupo sa head chair ng conference table. Napatingin ang mga executives sa isa't isa. Apparently, they have concerns about our commitments sa long-term partnership. May rumors daw na nagkakaproblema ang leadership natin. Hindi raw sila sigurado kung mapagkakatiwalaan tayo for the next 5 years. Napataas ang kilay ni Samuel. Rumors? Sinong kumakalat ng ganung mga balita? Tahimik ang lahat pero halatang may gustong sabihin. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. At pumasok ang isang babae na mukhang galing pa sa fashion magazine cover. Matangkad, naka-power suit at may confident na lakad na parang siyang may-ari ng kumpanya. Samuel! Bati nito. May matamis na ngiti pero may bahid ng pangaakit.
Long time no see. Napatingin si Chantal kay Samuel na parang biglang nanigas sa upuan niya. At doon lang niya napagtanto. Oh, ex ito ni Samuel ano? Napasinghap siya. Okay, this should be fun. Tahimik lang si Chantal habang pinanonood ang eksena sa harapan niya. Hindi naman siya selosa. Well, not really. Pero may kung anong iritasyon siyang nararamdaman habang nakikita ang babae sa harapan nila. Angela. Maiksi at malamig na bati ni Samuel. Halatang hindi nagugustuhan ang biglang pagdating nito. Ngumiti si Angela saka lumapit ng bahagya. Tila wala man lang pakialam na nasa gitna sila ng isang business meeting. You didn't even call me back after our last conversation. Akala ko ba friends pa rin tayo? Napakunot ang noon ni Chantal. Friends? Seriously? Nagtaas ng kilay si Samuel, saka sumandal sa upuan niya. I don't remember us having a conversation that required a callback. May pabirong tawa si Angela, pero halata sa mata niya na hindi siya sanay ng binabaliwala. Well, maybe you were just too distracted. Saka nito ibinaling ang tingin kay Chantal na tahimik na nagmamasid sa eksena. And I see why. Nagtagpo ang mga mata nila ni Angela at sa isang iglap, parang may silent war na nagaganap. Ngumiti si Angela pero may bahagyang sukat yon. Hindi mo man lang ba ako ipakikilala sa kasama mo, Samuel? Bago pa makapagsalita si Samuel, biglang nagsalita si Chantal. Hindi na kailangan. Ako nga pala si Mrs. Chantal Sanchez. Kahit siya nagulat sa sarili niya pero mas nagulat si Samuel nang marinig yon. Napangiti ito. Halatang natutuwa. Oh! Sagot ni Angela. Bahagyang tumingala. Akala ko rumor lang nakasal ka na, Samuel. May rumor pa nga na annulled na kayo. Bago pa ulit makasagot si Samuel, sumandal si Chantal sa mesa. Sabay ngiting matamis pero may sundot ng asim. Well, surprise! Mukhang may mga bagay talaga sa mundo na hindi mo kayang kontrolin, ano? Tahimik ang buong conference room. Kahit ang mga executives ay hindi alam kung matatakot ba sila o matutuwa sa nangyayari. Si Samuel, halos sumabog ang ngiti niya habang pinanonood ang wife mode ni Chantal. Samantalang si Angela, bagamat hindi nagpapahalata ay halatang naiinis. Pero bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya ni Samuel. Sir, nandito na po ang representative ng Delgado Group. Anunsyo nito. Agad na bumalik sa business mood si Samuel. Pero bago pa siyang bumaling sa executives, lumapit siya kay Chantal at bumulong. You're enjoying this, aren't you? Ngumiti lang si Chantal, saka bumaling kay Angela at kumindat. Oh, you have no idea. Nagsimula na ang meeting kasamang representative ng Delgado Group. Tahimik lang si Chantal pero hindi niya maiwasang mapansin kung papaanong muling naging composed at authoritative si Samuel. Habang nagpapaliwanag ang isang executive tungkol sa business proposal, biglang nagsalita si Angela at pasimpleng ipinasok ang sarili sa usapan. Well, I think the real issue here is trust. The Delgado Group needs assurance na stable ang leadership ng kumpanya. Anya saka tumingin kay Samuel. And of course, kung sinong nasa tabi ng CEO ay malaking factor din. Napakunot ang noon ni Chantal. Ano na naman tong paandar ng babaeng to? Lumingon ang representative ng Delgado Group kay Samuel. That's true, Mr. Sanchez. Stability is important to us. If you can prove that your leadership and personal life are in order, we'd be more confident moving forward. Personal life? Biglang napatingin si Samuel kay Chantal na tila may naisip. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang mapanuksong ngiti na hindi niya nagugustuhan. Actually, biglang sambit ni Samuel. Sabay hawak sa kamay ni Chantal sa ibabaw ng mesa. I was about to announce something. Napadilad si Chantal. Wait, what? Chantal and I married 2 years ago. Malambing na sabi ni Samuel. Hindi namin yun inilalabas sa publiko because we want a private couple life.
Alam nyo naman dito sa bansa, maraming isyong ginagawa. And we don't want that. Gusto namin ng tahimik at masayang pagsasama. And this year, we're looking forward to finally having children. May collective gasp mula sa mga nasa silid. Si Angela halatang nagpipigil ng inis. Samantalang ang delegado representative, tila natuwa. Oh, that's great to hear, Mr. Sanchez. Sagot nito. A strong personal foundation often reflects strong leadership. Meanwhile, si Chantal ay hindi alam kung matutuwa o manggigigil sa biglang announcement ni Samuel. Of course, dagdag pa ni Samuel, sabay pisil sa kamay ni Chantal. Chantal has been my biggest support system. Hindi ko maiisip ang hinaharap ng kumpanyang ito nang wala siya. Nagtaas ang kilay ni Chantal. Abat, ang kapal talaga ng mukha nito. Pero dahil ayaw niyang matalo sa eksena, ngumiti siya ng matamis at sumandal kay Samuel. Sabay lambing na bulong na sadyang dinig ng lahat. Love, next time inform me ha. Para prepared naman ako sa mga impromptu love declarations mo. May bahagyang tawa ang mga executives. Pero si Samuel, imbis na matigilan, ay yumuko palapit at bumulong pabalik. Spontaneity keeps the spark alive, honey. Nanigas si Chantal. Oh, this man is playing with fire. Matapos ang 2 oras ng meeting, sa wakas ay naayos na rin ang gusot sa pagitan ng kumpanya ni Samuel at ng Delgado Group. Sa tulong na rin ang private marriage life narrative na biglang binenta ni Samuel. Naging kampante ang Delgado representative sa tuluyan ng pumayag sa deal. Habang nagpalakpakan ng mga executives, lumapit si Samuel kay Chantal at may mapanuksong ngiti sa labi. Well, Mrs. Sanchez, mukhang naging epektibo ang partnership natin. Bulong nito, halatang natutuwa sa naging resulta. Napataas ang kilay ni Chantal at tumayo mula sa upuan. Mukhang masyado kang nag-i-enjoy sa impromptu drama natin ah. Bago pa siya makalayo, biglang hinawakan ni Samuel ang kamay niya at hinila siyang pabalik. Dahilan para mapalapit siya rito. Nagtaas to ng kilay. Aminin mo, Chantal, nag-enjoy ka rin eh. Napakurap si Chantal. Alam niyang dapat siyang mag-deny pero alam din niyang makikita ni Samuel ang kasinungalingan sa mukha niya. Kaya imbis na sagutin ito, inirapan na lang niya ito't lumayo. Whatever, gutom na ako. Sagot niya sabay lakad papalabas ng conference room. Natawa lang si Samuel at sumunod sa kanya. Then, let's celebrate. You just helped me save a multi-million-dollar deal after all. Dapat lang. Sagot ni Chantal, kunwaring hindi impressed. Sisingilin kita sa acting fee ko mamaya ha. Humabol si Samuel at lumapit sa kanya. What if ang bayad ko ay isang out of the country? Yung tayong dalawa lang. Napahinto si Chantal at napatingin kay Samuel na may pilyong ngiti pa rin. Oh no, here we go again. Napangiwi si Chantal sa alok ni Samuel. Alam niyang gusto nitong ipagdiwang ang tagumpay sa negosyo. Pero sa totoo lang, mas gusto niyang gamitin ang pagkakataong to para bisitahin ang Lola Gracia niya sa ospital. Kaya't imbis na sumang-ayon sa dinner date, tumingin siya kay Samuel at matamis na ngumiti. Na alam niyang magpapaisip dito ng kung ano. Actually, simula niya, may mas magandang paraan para mag-celebrate. Nagtaas ng kilay si Samuel. Oh, ano naman yun? Bisitahin natin si Lola Gracia sa ospital. Halos mapatigil si Samuel sa sagot niya. Sorry if ginamit ko siya para sumama ka sa akin. I had no choice. Ngumiti si Chantal. Okay lang. Alam mo bang matagal na siyang nagtatanong tungkol sa'yo? Panigurado akong matutuwa siya kapag nakita ka. Napahinga ng malalim si Samuel. Tila pinoproseso ang biglang pagbabago ng plano. Pero sa huli, tumango na lang ito. Fine, pero open pa rin ang out of the country kong inaalok sa'yo ha. Nagkibit balikat si Chantal. Let's see. Nagtungo na sila sa ospital. Pagkarating nila sa kwarto ng matanda, halos mapatalon sa tuwa si Lola Gracia nang makita si Samuel. Aba, ang pogi! Ikaw na ba ang asawa ng Chantal ko?
Sigaw ng matanda sabay bukan ng mga bisig para yakapin si Samuel. Hindi na ito nakatanggit, agad na niyakap ang matanda. Hello po, Lola. Kamusta po kayo? Pinisil ng matanda ang pisngi ni Samuel saka malakas na tumawa. Ayos lang ako. Hindi ka man lang nagpapakita sa akin noon. Akala ko tuluyan mo nang iniwan ng apo ko. Napangiti si Chantal habang pinanonood ang interaksyon nila. Alam niyang espesyal ang lugar ni Samuel sa puso ng lola niya. Pasensya na po, Lola, sagot ni Samuel at tila nahihiya. Pero nandito na po ulit ako. Hindi ko na po iiwan si Chantal. Muling tinignan siya ni Lola Gracia saka lumingon kay Chantal at may makahulugang ngiti. Mukhang may gusto kang patunayan sa apo ko, iho ah. Nagtaas ng kilay si Samuel saka tinignan si Chantal. Mukhang gusto din ako ng lola para sa iyo ah. Mabilis namang umiling si Chantal. Huwag mong idamay si Lola sa drama mo, Samuel. Ngunit tumawa lang ang matanda. Saka hinawakan ng kamay nilang dalawa at pinagtagpo. Ewan ko sa inyong dalawa. Halata namang may chemistry kayo eh. Bagay na bagay. Sabay silang napatingin sa matanda. Habang hawak-hawak ni Lola Gracia ang kamay nilang dalawa, nagkatinginan lang si Chantal at Samuel. Si Chantal, halatang nagpipigil ng inis. At si Samuel na may pilyong ngiti na parang tuwang-tuwa sa nangyayari. Lola, ano pong halata? Tanong ni Chantal kahit alam niya na kung saan pupunta ang usapan. Kayo syempre, sagot ni Lola Gracia sabay pisil sa kamay nila. Huwag niyo nga akong gawing tanga. Kita ko sa mga mata ninyong may gusto pa rin kayo sa isa't isa. Muntik nang maibugan ni Chantal ang tubig na iniinom niya. Lola! Tumawa lang si Samuel at marahang tinapik ang kamay ng matanda. I always knew you were sharp, Lola. Of course! Hindi ito tatanda ng ganito kawiti kung hindi ako marunong magbasa ng tao. Sagot ng matanda, bago lumingon kay Chantal. Kaya't ikaw, apo, huwag kang matigas ang ulo. Kung gusto mo si Samuel, edi aminin mo. Napakunot noo si Chantal at agad na bumitaw sa kamay ni Samuel. Wala akong aaminin dahil wala naman akong dapat na aminin. Talaga ba? Singit ni Samuel. Nakataas ang kilay at halatang ini-enjoy ang moment. Kasi parang may gusto ka namang sabihin pero hindi mo magawa. Napatitig si Chantal kay Samuel bago siya mapasinghap at bumaling muli kay Lola Gracia. Lola, napapagod ka na yata. Kailangan niyo na pong magpahinga. Umiling ang matanda at malakas na humalakhak. Hay nako. O sige na nga. Pero Samuel, apo, may huling habilin ako sa'yo ha? Agad na lumapit si Samuel. Kunwari seryoso. Ano po yun, Lola? Hinila siya ng matanda palapit at bumulong. Pero dinig na dinig ni Chantal. Huwag kang susuko sa apo ko ha? Matigas ang ulo niyan pero kapag mahal ka niyan, panalo ka. Napapikit na lang talaga si Chantal at napailing. Ayoko na talaga. Even Lola is against me. Samantalang si Samuel, ngumiti lang. Halatang sineryoso ang sinabi ng matanda. Noted po, Lola. Pagkatapos silang bisitahin ng matanda sa ospital, ay hinatid na siya ni Samuel sa bahay kung saan siya matagal na nirahan. Tahimik lang si Chantal buong biyahe. Iniisip pa rin ang sinabi ni Lola Gracia kanina. Pagdating nila sa bahay, dahan-dahang ipinarada ni Samuel ang kotse sa harap. Nang huminto ang sasakyan, agad siyang nagtanggal ng seatbelt. Salamat sa paghatid ah, sabi niya at hindi na tumingin kay Samuel. Ngunit bago siya makalabas, nagsalita ito. Hindi muna ako rito matutulog. May asikasuhin lang ako bukas pero babalik ako. Napalingon siya rito. Kita sa mukha niyang pag-aalinlangan. Ganun ba? O sige, may lungkot sa boses ni Chantal. See you tomorrow, hon. Hindi na lang niya pinansin yun at bumaba ng kotse. Ngunit habang papasok siya sa bahay, ramdam niya ang titig ni Samuel sa kanya na parang may gustong sabihin pero hindi sinasabi. Kinabukasan,
Nagising si Chantal sa tunog ng mga paggalaw sa sala. Agad siyang bumangon. Nagtataka kung sinong maagang bisita nila. Paglabas niya ng kwarto, nanlaki ang mata niya nang makita kung sinong naroroon. Si Lola Gracia, nakaupo sa sofa. Mukhang mas presko at mas maaliwalas ang itsura kesa kahapon sa ospital. At hindi lang yon, 2 nurse ang nakauniforme at abala sa pag-aasikaso sa matanda. "Lola!" Halos pasigaw niyang tawag habang bumababa sa hagdan. Napangiti ang matanda at kumaway sa kanya. "Good morning, Apo." Mabilis na lumapit si Chantal. Gulong-gulo. "Bakit ka nandito? Hindi ba't dapat nagpapahinga ka sa ospital?" "Wala ka namang dapat ipag-alala," sagot ni Lola Gracia sabay turo sa mga nurse. "Aba may nagpapa-arrange ng lahat para sa akin. May sariling private nurses pa ako." Mas lalong kumunot ang noo ni Chantal. "Nagpa-arrange? Sinong nagpa-arrange?" At para sagutin ang tanong niya, biglang bumukas ang pintuan at isang pamilyar na boses ang narinig niya. "Good morning, wifey." Napalingon siya at nakita si Samuel. May dalang mga buki ng bulaklak at isang plastic bag ng groceries. "Namiss mo ko?" Dagdag nito. Nakangisi. "Samuel." Nagulat si Samuel nang biglang tumakbo si Chantal papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Saglit siyang natigilan pero agad ding ngumiti at niyakap siyang pabalik. "Thank you, Samuel." Bulong ni Chantal. Ramdam ang init ng yakap nito. "Matagal ko nang gustong makasama ulit sa bahay si Lola pero hindi ko akalaing magiging posible to." Bahagyang natawa si Samuel. "Anything for my wifey." Napaatras bigla si Chantal at binigyan siya ng matalim na tingin. "Hoy, wag mo akong tawaging wifey, no?" Ngumisi lang si Samuel. Halatang ine-enjoy ang reaksyon niya. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Sweetheart? Honey? Or babe?" "Samuel!" Sigaw ni Chantal habang si Lola Gracia at ang 2 nurse ay tawang-tawa lang sa kanila. Pinanlakihan niya ito ng mata, pero si Samuel walang pakialam. Inilagay lang niya ang braso sa balikat ni Chantal at hinila siyang palapit. "Sa tingin ko, deserve ko naman kahit isang kiss bilang pasasalamat, hindi ba?" Bulong nito na malapit sa tenga niya. Napakislot si Chantal at mabilis na itinulak si Samuel palayo. "Ang kapal mo talaga." Tawang-tawa si Samuel habang inaayos ang hawak niyang bouquet. Fine. Sa next surprise na lang kita sisingilin." "Pumapayag na ako, Samuel." "Pumapayag saan? What do you mean?" Naguluhan bigla si Samuel. "Pumapayag na akong pakasalan ka ulit." Nanlaki ang mata ni Samuel. Tila hindi agad makapaniwala sa narinig. Nakatitig lang siya kay Chantal. Naghihintay kung may kasunod pang sasabihin nito o baka naman niloloko lang siya. "Anong sabi mo?" Tanong niya ulit. Gusto niyang marinig ulit yon. Napabuntong hininga si Chantal at nag-iwas ng tingin. Halatang naiilang. "Marry me again, Samuel." Sa isang iglap, napangiti ng husto si Samuel. Wait. So ibig sabihin, magiging legal ulit akong asawa mo?" Napangiwi si Chantal. "Huwag mong sabihin ng ganyan." Bigla niyang hinila si Chantal papalapit at mahigpit na niyakap. Iniangat pa siya ng bahagya sa lupa. "Samuel, ibaba mo nga ako!" Sigaw ni Chantal pero tawa lang ng tawang lalaki. "Huwag kang magreklamo, wifey. Ikaw ang nag-propose sa akin." "Hoy, ikaw ang unang nagtanong, no? Kaya't hindi to proposal." Ngunit lalo lang humigpit ang yakap ni Samuel. "Doesn't matter. Ang mahalaga, ikaw ang nagsabi niyan." Mula sa gilid, tuwang-tuwa si Lola Gracia sa panonood sa kanila. "Aba, di kasala na. Kailan ang date?" Napanganga si Chantal. "Lola, huwag mo ang kinukonsinti ito." Ngunit si Samuel, hindi na mapigilan ng excitement. "Lola, gusto mo bang maging flower girl?" Tawa ng tawa si Lola Gracia. "Apo, mukhang napasubo ka na rito ah."
Napapikit na lang si Chantal at napahawak sa noo niya. I love you, Chantal. Inulit nito. Mas matatag, mas sigurado. Ipinapangako ko, hindi na ako aalis pa sa tabi mo. Napakagatlabi si Chantal. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso niya habang nakatitig kay Samuel. Totoo ba ito? Talaga bang seryoso siya? Samuel, mahina niyang tawag pero bago pa siya makasagot, hinawakan na ni Samuel ang magkabilang kamay niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa titig nito o sa init ng mga palad nito sa kanya, pero parang nalulusaw ang lahat ng alinlangan niya. Nagbuntong hininga siya saka mahinang ngumiti. Kapag iniwan mo ulit ako, maniwala ka, susugurin kita kahit saan ka pa magtago. Tumawa si Samuel at hinigpitan ang hawak sa kanya. Huwag kang mag-alala, wifey. This time, kahit na anong mangyari, ako nang hahabol sa'yo. At bago pa siya makapagreklamo sa pagtawag nitong wifey, hinila siya ni Samuel papalapit at hinalikan sa noo. Isang halik na puno ng pangako. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay dumadaan sa maraming pagsubok. Pero sa huli, ito pa rin ang magbubuklod sa dalawang taong para talaga sa isa't isa. Gaya ng kay Chantal at Samuel, kahit nagkahiwalay sila noon, bumalik pa rin ang pagmamahal nila sa tamang panahon. Kasi nga, love will always find its way back. Wakas.